So ayan, maulan pa rin po dito sa ating location. And then heto guys, at dahil padry na yung flowers ng ating holy plant, ayan, naglilinis po tayo ngayon ng ating mga plant para pagdating ng summer ay sana mapasabay natin silang mapabulaklak. And then ngayon, ayan, busy po tayo sa paglilinis ng ating holy plant kasi guys, pag hindi natin siya linisan, yung plant natin ay mabubulok po. So, ganyan po yung ginagawa natin after mamulaklak ng ating holy plant. Ayan, tinatanggal natin yung mga dry and then nagtitrim na din po tayo ng ating mga plant para ma-maintain natin yung shape ng ating holy plant. So, ganyan yung routine na ginagawa natin dito sa ating holy plant. So, yan lang at medyo mahirap mag-alaga nitong holy plant kasi ayan, pag after niyang mamulaklak ay kailangan po nating linisan yung mga dahon and then puno ng plant natin kasi mabubulok po guys yung ating halaman. So, katulad nito, ayan, merong nag-dry. So, ganito yung ginagawa natin after mamulaklak ng ating holy plant. So, yan din yung naging problema natin dito sa ating mga cactus. After nating maglinis, so yung mga dry leaves, ayan, doon napunta sa ating mga cactuses. So, after ng ilang araw ay mawawala naman po yung mga nahulog na mga dahon and then flowers dito sa ating mga cactuses. Kaya lang, yan yung dahilan. Ayan guys. So, ganito yung mangyayari pag hindi natin siya nalinis. Merong mabubulok na branch. Ayan. And then, heto naman po yung nakukuha natin. After niyang mag-flowers, ang dami pong buto-buto. So, ang ginagawa natin guys, so lagay lang natin dito, gawa lang tayo ng konting butas and then dyan lang, hinuhulog ko lang yung buto-buto. Yung mga buto-buto na nakukuha natin sa ating holy plant. So, mga ilang buwan ay tutubo na po yung tinanim natin na seeds. So, ganito po. Halos twice a week or thrice a week natin ginagawa tong paglilinis ng ating mga holy kasi everyday meron po talagang flowers na nada-dry and then mga dahon. So, kailangan i-maintain natin yung ating halaman kasi heto sila ay medyo matagal lumaki. Ayan. So, sa ilang taon, ganito lang siya kataas. Medyo mahirap silang alagaan. Pero, maganda naman po pag nag-flowers itong ating mga holly. So, ganyan lang po. And then, everyday ko po binabasa yung dahon ng ating mga holly kasi gustong-gusto po nila ng water. So, gusto din po nila moist yung soil. And then, pag marami po silang nasipsip na water ay halos every month po sila nagbulaklak. So, ganyan po kaganda yung ating mga plant. Kaya, ganito po ako mag-alaga ng ating plant. Kasi napakaganda nito guys. And then, sobrang tibay. Hindi siya kaagad na mamatay. And then, ganito lang, ito lang yung mahirap. After niyang mag-flowers, so kailangan natin siyang linisan and then i-trim. So, pag hindi natin siya na-trim, so hindi na po
maganda yung kanyang shape kasi mabilis lang pong maglago itong ating holy plant. Katulad nung bago nating tinanim na mga holy plant, medyo ano na sila guys, matataas and then malalago. So yan, at after nilang mag-flowers, ganito lang, maintain lang natin. Kailangan nating i-trim yung holy plant para hindi siya masyadong lumaki. Kasi yung space natin dito ay maliit lang. So, kailangan i-maintain natin yung laki na gusto natin dito sa ating plant. Kaya, ganito yung ginagawa natin. Halos everyday to guys. Kasi pag nagkasipsip sila ng water, meron na namang tutubo na mga dahon sa ating holy plant, and then after niyang matubuan ng dahon, mamumulaklak na po yan. So ganyan po kabilis mag-flowers yung ating holy plant. So yan, at medyo mataas na siya. Matagal lang siyang tumaas kasi hetong puno nito na holy plant, mali po yung discarte na ginawa natin dito. Unlike dun sa mga bago nating holy plant. So, ipapakita ko mamaya sa inyo yung mga bago nating holy plant. So, ito yung mother plant natin guys. Ayan. And then, ito yung bago. Ayan. So, ito mabilis lang siyang lumago kasi ang style na ginawa natin dito ay hinayaan lang natin siyang lumago, and then tinitrim lang natin siya sa gilid. Unlike dun sa mother plant ay pinahaba ko po yun, and then nilukot-lukot ko po, iniikot-ikot ko po yung puno, kaya ganun siya, hindi siya maganda tingnan. So unlike dito, sa gilid lang natin siya tinrim, and then pinaikot lang natin, ginawa natin siyang bilog. Yan, sa gilid lang natin siya tinitrim, and then hinayaan lang natin siyang tumubong pataas. So ayan, at medyo mabilis tong tumaas kaysa dun sa ating mother plant. So mas maganda yung ganitong style, unlike dun sa mother plant natin kasi inikot-ikot ko yun before. So, heto yung maganda. And then, mabilis lang siya guys. And then, matibay. So, yan na siya. Mabilis lang siyang, lumago. Tumaas. Mas madali itong tumaas kontra dito sa, natin, sa mother plant. So, yan yung kakaiba or kaibahan sa style ng pag-trim ng ating plant. And then, heto din. Ayan, kasi before hindi ko pa naisipan na heto siya yung una nating tinrim na paikot, and then pataas yung tubo. Unlike dun sa mother plant, pinaikot-ikot natin siya. So, heto din guys, ito parang iba siya na variety kasi ito, siya, hindi siya matinik. And then, heto at galing to sa seeds. Medyo matagal siyang lumaki, pero nung tinrim natin siya paikot, ayan, mabilis naman siyang lumago. Pero sa tingin ko nito guys, matagal to siyang tumaas kasi iba siya. Ayan, kakaiba siya. And then wala siya masyadong flowers. So unlike dito, kasabay niya to unlike ito siya mabilis lang. So, mabilis lang siya, and then nag-produce na din po siya ng flowers. Yan, tinrim lang din natin siya ng paikot. Ayan. And then, medyo, na siya, malapad. Malapad yung kaniyang pagkabilog. So, yan. Ang sa gitna nito, guys, sinayaan ko lang siya na, ayan, kasi siya, meron siyang space sa gitna, so inayaan ko na lang. So dito tayo sa labas nag-trim. So mabilis din siyang maglago, and then tumaas.
So, mas madali siyang, yung ganitong style ng pag-trim ay mas mabilis siyang lumaki, unlike din ito. So, ito siya, pinahaba ko din siya before eh. So, dapat hindi ko siya pinahabang yung kanyang mga branches. So, kailangan i-trim agad para lumago and then mabilis siyang tumaas. So, yan, i-ano ko lang to, aayusin ko lang siya palagi. So, heto na guys yung update sa ating mga plant dito sa ibaba. Medyo makalat. So, heto yung ginagawan ko ng paraan para pagandahin. So, gusto ko sana dito, tanggalin ko tong maliliit and then ang i-ano natin dito, ang itanim natin dito, yung mga mother plant natin para mag-flowers na po yung ating mga mother plant. Kaya lang, ngayon po ay sobrang init po dito sa ating location. And then, wala pa tayong masyadong space na paglalagyan ng ating mga cactus. So, heto guys yung mga tinanim natin ng mga seeds ng ating holly. So, ganyan, tinitrim ko na din sila para maganda tingnan, magkaroon na ng shape yung ating mga seeds. Ayan, tinanim na mga holly from seeds. So, yan, medyo malalago na sila guys. So, ganyan po, pag tinrim yung ating, maaga natin silang itrim, baby pa lang itrim na natin sila para mabilis silang lumago. So, gagawin natin tong mga bilog-bilog, mga maliliit na bilog-bilog or maliliit na Christmas tree dito sa gilid ng ating flat. So, yan po yung update dito sa ating mga holly plant dito sa ating munting garden. So, yan, mag-update tayo ulit sa susunod na araw para makita nyo po kung gaano kabilis lumaki itong ating mga holly plants sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.